Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony. Good Amen. evening sa ating mga co-host, Sister Sai, Sister Ara, and Sister Rona. At sa ating mga taga-subaybay na maaga nakapaglagon, good evening sa inyong lahat. Amen, amen. So sa pagkakataon pong ito, bigyan po muna natin ng chance na makabati yung mga naggagandahan nating mga co-host. Pangunahan po muna siguro natin si kay Ma'am Sai. Yeah. Ma'am Sai. Thank you, Sir Tony. Good evening po, Sir Roy, Sir Tony, Ma'am Ara, and Ma'am Ron. At syempre, gusto kong batiin yung mga nauna na nating nakikita ngayon sa Facebook viewers natin. Nakikita ko na, good evening po muli sa inyo, sa lahat team preparation. Nakita ko na rito. Hindi pala mga team preparation to, mga team nanay. Una ko nakikita. Unang-una na yung aking nanay, si Ma'am Cecilia Ampig. Hello po, good evening. Si Ma'am Sandra Fernandez, si Ma'am Blessing Geronimo, good evening po. At si Sister Chris Capote Ampig na daw siya. Ayan, good evening. Hello, Sister Chris. Ayan, at si Sir Dennis Baya, good evening po. At si, nanonood na rin po rito, si Ma'am Genevieve Gaa. Good evening, Ma'am Genevieve. Diyan po sa Tarlac. Good evening Hello po. po. Good evening po kay Preacher Christian. Ayan, si Sir Joshua Belmonte. Good evening, sir. At nanonood na rin po rito si Ma'am Beng. Ma'am Beng, good evening. Talaga, si Ma'am Beng. Yes, of Wow, course. amen. At syempre, gusto ko na rin batiin yung ating interpreter na maganda, si Ma'am Carmela. Siyempre, di natin makakalimutan yan. Ayan, si Amen. Ma'am Carmela. Ayan po. Bawal pa siyang ligawan. Ay, pwede na pala. Pwede na. Pwede na. Basta Grabe kayo, magpaalam. Ayan. At syempre, nanonood na rin dito, si Ma'am Maricel Serrano, ang aking mga body, nanonood na rin. Ayan. Actually, naka-live pala sila ngayon dito. Sabihin natin yung mga nasa live sila, Ma'am Rochibet, si Ma'am Marivic, ayan, tapos si Mistaken. Miss Taken, si Miss Jenny Rose, nanonood si Ma'am Eileen, si Ma'am Mistaken. Jennifer, at si Ma'am Jamaica, ayan, nanonood sila. At syempre yung mga gwapo nating men na nanonood na rin, mamaya babanggitin ng aking mga kasamahan. Syempre gusto ko rin batiin lahat ng Central South family at syempre lahat ng mga enrolled na mga Enrolled? estudyante sa Yun. PSS. Ayan. Yun. Good evening po sa inyo at sa lahat po Buti pa sila. ng team prepare. Oy, sir, ikaw unang-una Ay, ako ba? nag-enroll, ha? Amen. Ayan. Team preparation, good evening po at magsama-sama po tayo ngayong gabi. At yung iba, Sir Tony, babatiin ni Ma'am Araville. Amen. Ma'am Ara. Ayan, thank you so much po, Ma'am Cyril. At good evening muli. Good evening po muli sa inyong lahat, team preparation. At syempre, gusto nating batiin, unang-una yung mga grupo natin sa team preparation. Simula dyan, unang-una ang Team Fearless sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Dae. Amen, Sir Emil. Hahabol Bible daw. study. Oo. habol yan. At ganun din sa Team Purposeful sa pangunguna naman ni Sir Alfonso Owera at sa Team Steadfast sa pangunguna ni Sir Dave de la Cruz na walang Christmas party ngayon. Wala. At Ay, wala na eh. New Year Tapos na na eh. rin yung New Year. Sa Team Patient, sa pangunguna naman ni Sir George. Oy, Sir Arcine. George. Good evening po. At syempre sa lahat ng aming kagrupo sa Southeast Family, Southeast Chosen Vessel, Chosen Generation. At ganoon din po sa lahat ng mga live audience natin ngayong gabi. Good evening. At syempre, kasama na nga po natin ngayong gabi, si Sir Lamsel Karangyan. Oo nga, Good evening, nakakatuwa, sir. no? Good evening, sir. Sabi niya, watching here in Holosolo. Wow, Sir. Hello. Amen. Hello, Sir Lamsel. Shout out, Brother Good Lamsel. evening Amen. po. At ganoon din po si Ma'am Joanne Terencio. Hello. Si Ma'am Rilin Bation. Good evening po. At ganoon din po si Sir Renante Bayubay. At ganoon si Sir Dominic Mendoza sa Team Hi, Fearless po Dom. yan. Good Hello, evening po. Doms. At ganoon din po si Sir Jeru Halbuena, si Sir Benji Estolonio. At ganoon din po syempre si Ma'am Noyce Navarro. At si Sir Jong Bautista. At si Sir Mark June Roa. Kasama na po natin Amen. Sir ngayong June Mark. gabi. Ganon din po Amen. si Sir Giovanni Sapatose. Good evening po. Si Ma'am Fe Mahor. Kasama Hello na po, rin Ma'am natin. Fe. At Good ganon evening. din si Brother Graham Yes, Ampig. hello. Amen, Brother Graham. Graham, shout out to you, Graham. Sa China sila ngayon, sir. China ngayon, sa barko. China. Okay. Amen. Kong Hei Pachoy. At ganon din po, ang iba ay babatiin po ng ating magandang ninang na si Ma'am Rona. Yun, Ninang.
Hello po, maayong gabi sa tanan at salamat Songbird. Ngayon ko nalaman, bagong ninang kung may Mami Sai, may Master, and may Ninong and Nina. Yeah. Yun. Good evening, West Bank family, and of course sa mga Ascom boys and Ascom girls. May mga nagwa-watch na po kanina, and ayun, si Sir Lamsel nga, nabati na po natin, and si Ma'am Noyce. At ang mga team nanay natin na hindi talaga nag-a-absent. Yes. And si Ate Tata, yung sinabi, binati mo kanina, Songbird from El Paraiso. Ayun, El Wow, Paradiser El sa Paradise. Pangdalaga. The Paradise. Amen. Yun. Yes, sir. At sa lahat po ng ating mga viewers na ngayon at sa mga hahabol pa, i-check nyo na yung oras nyo at baka malate kayo. At maganda po ang pag-uusapan natin yan, lalo na sa mga team prep. Ito ay programa natin, kaya please kayo sana ang mangunguna sa ating comment section. Amen. Huwag niyong hayaan na ang mga team nanay ang active pa. Pero kayo, or baka kasi iba yung tinitingnan, sir, sinisilip. Kaya Grabe dito, naman. Delikado yan pag may ibang sinisilip. dito muna tayo sa team Yes. prep. And sir, nandito sa live viewers natin ang aming leader sa West Bank, si Sir Noel. Sir Hello Noel, po. Ayun. fresh from Japan. Yes, Wow, fresh amen. Japan. And Kasama rin natin yung ating mission pastor Yun. sa Yes. Myanmar, si Pastor David Ling. David Ning. Wow. Amen. Hello Good po, evening, Pastor David. Hi, sir. Amen. Great to have you here. Amen. Welcome to the Philippines. Okay. Pwede pakiano yung panyo camera sa kanila para makita natin. Oh, yan. Sige, Live habang audience. pine-prepare ni Sir Vince, Ganda. ay bigyan Yeah. natin ng pagkakataon para makita po ng mga viewers natin. Siya ay dumating dito Online. para sa ating anniversary. Wow. Yes. Amen. And revival. Second Sunday. Yeah. Amen. Yun. Alright, sige. at si Sir Ruben, sir, nakasama namin sa PSS, nandito na din. At yung mga PSS students na hindi pa nakapag-enroll, Yun. please Yan, mag-enroll na yan, kayo. okay. Sir. Yan. na. Inyo po nakikita si Pastor David Ling, sir. Si Pastor Hello, Noel. sir. Once again, Hello po. welcome po ulit. At Sir Tony, si Pastor Noel, kasama Wow. Evangelist muna. Parang evangelist sa Japan. Pambira. Amen. Okay. Pwede. Hi po. Good evening. Enjoy po. Amen. Alright, so maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-hosts and of course, Sir Roy, baka may mga nais po kayong batiin. Yung mga kasama ko sa opisina sa Naval Inspector General's Office, keep passing the link. Alam ko iba siya nakalagin na. Shout out to all of you and mamaya i-itemize natin, isa-isahin natin yung mga nakapag-log on. We will shout you out. But for now, keep passing the link at maganda yung ating pag-uusapan ngayong Amen. gabi. Amen. Maraming salamat, Huya Sir. And of course, muli ko pong binabati lahat ng mga kagrupo natin ng Team Preparation. Sa lahat ng mga grupo natin ng Team Fearless, sana lahat kayo ay makapag-tune in na. And of course, under po yan ng leadership ni Sir Emilio. Mamaya po makikita po natin yan siya. Kasi may instruction daw sa kanya yung kanya pong area leader. No? And of course, ganun din po sa lahat ng mga kagrupo natin dyan sa Team Purposeful. Sa panguna po yan ni Sir Ponching at ganun din sa grupo din po ng Team Steadfast kay Sir Dave. Nakasama natin ngayon pong gabi. And of course, last but not the least, sa lahat ng mga kagrupo natin ng Team Patient. Once again, we would like to encourage you all to tune in our program, The Preparation. Yan. Si Sir, naalala ko tuloy yung comment ni Sir George no last Friday eh. I am committed. Yan, kung committed talaga to si Sir George, makikita natin ulit yan ngayong gabi sa ating programa. Yan. Amen. Alright, so sa pagkakataon pong ito, mag-proceed na po tayo sa ating pong topic. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon because this year is a year of commitment. Ulitin ko lamang po, no? This year is a year of commitment. Kung mapapansin nyo po, no, sa lahat ng programs po natin dito po sa ating pong simbahan, lahat ng ating pong pinag-uusapan is all about commitment. No? And of course, dahil nga po nasa programa po tayo ng The Preparation, well, of course, ito naman ay tinatarget din natin lahat ng mga kabataan na magkaroon sila ng desisyon ngayong taon na ito na maging committed sila sa Diyos. No? Kaya basahin lamang po natin yung napakagandang verse na ginamit po natin about commitment.
Sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 16, verse number 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Kaya napakaganda pong verse pong ito na kung saan ang bawat team preparation ay magkaroon ng commitment sila sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. Maari yung kanila pong ginagawa sa team preparation, isa po doon yung kanila pong pagpe-prepare. Naniniwala po ako dyan, nakasama po yun sa mga works na yun, katulad si Ma'am Sai, meron siyang wino-workout sa ngayon, di ba? Wino-workout Basta sa hindi kanya. katawan. Hindi talaga yan. Maraming bagay tayong kinakailangan i-workout Yes, di ba? sir. And I do believe na maliban sa physical workout, Ay, hindi talaga marami yun. din tayo wino-workout spiritually Amen. and of course sa ating mga attitude. Bawat isa sa atin I believe. Di Amen, ba? sir. Kaya lahat pong yan, commit thy works unto the Lord. Maaring ang iba po sa atin dito ay may mga tinatarget ngayong taon. Yung mga kagrupo natin ng team preparation, pag tinatanong ko, ito na bang taon na ito? Ayan. This is Minsan, my sir, year. sir, biglang nagugulat sila sa mga tanong ko eh. Oh. Ay, pambihira pag mga ganyang tanong, ang mga napakagandang sagot dyan, amen. Yun, yan. Yeah, Amen. tama yung This is Brother my Kung year. ipagkakaloob to ng Panginoon at Yan, kung yan, taon ito, kiniklaim ko to, amen. Yun. Di ba? Mas maganda yung pag tinanong mo, nagugulat sila. Oh, Yes, sir. yun. Kaysa nabalitaan mo, ikaw nagugulat. Oo, may Sir Roy. Tama. Sir Roy. Oo. Tama ka dyan, Sir Roy. Oo, sir. Oo nga naman. Keep asking them the question, Brother Tony. Yes, sir. Opo. Para sila magulat. di ba? Yes, amen. Yun. Sir Tony, pag ako yung Yes, ma'am. lagi mong tinatanong yearly, alam mo lagi kong sagot? Ano? Amen, lagi naman talagang this is my year. Wala talaga Palagi eh. na lang, this is Oo, my year, no? This is my year. No? Yun, amen. Kaya lahat, no, sa lahat ng inyo pong ginagawa, sa lahat ng mga grupo natin ng team preparation, dapat ang una nating ini-check sa ating lahat, sa lahat ng ating ginagawa, is lahat ba ng ating ginagawa ay kinukumit natin sa Panginoon? Because once na nagawa po natin yan, sabi po ng Bible, "And thy thoughts shall be established." No? Isa po sa naalala ko, na napakagandang verse din po sa Bible, ay huwag tayong umasa sa ating sariling pananaw. Kasi sabi nga, pag umaasa tayo sa sarili nating pananaw, but the end thereof, sabi ng Bible, is a waste of death. Maaring ikaw sa tingin mo, tama yung inyong iniisip, pero naniniwala ako na mas matalino yung Diyos sa atin. Diba? Kaya ikaw, team preparation, dumating man sa point ng iyong buhay na akala mo magaling ka na, kaya mong dalhin yung sarili, dahil maaring sinasabi mo, mataas na yung career na nararating ko, tingin ko, kayang-kaya ko na yan. Marami na akong naipon ng mga pera, kayang-kaya ko na yan. Marami ng mga babaeng nagkakagusto sa akin, kayang-kaya ko sila. Di ba? Kayang-kaya ko. Akala mo lang yan. Akala mo lang yun, di ba? Pati lalaki. Huwag naman babae lalaki. Pati lalaki. Diba? Oo. Yes. Yes, sir. Di ba? Kaya alam niyo po, no, lahat ng ating pong ginagawa, team preparation, i-commit po natin yan sa Panginoon. Amen. Kaya balikan po natin yung napakagandang principle na ibinigay sa atin ng ating pong pastor last Friday. Sabi po ng ating pong pastor, priority and exclusivity in your relationship with God is the highest commitment that you can make this new year. Amen. Kaya napakaganda po na ito. It is a fresh start. As we start our year, napakaganda ng bawat team preparation ay magkaroon po sila ng desisyon na kung saan ay magkaroon sila ng commitment sa Panginoon. When we say commitment, it is a agreement with God. Napakaganda sa ngayon, magkaroon tayo ng tanungin natin yung ating sarili. Ano kaya yung naging agreement ko sa Panginoon ngayong taong ito? Kumusta kaya yung aking relationship sa Panginoon ngayong ito? Ngayong taon na ito. Di ba? Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, bago tayo mag-isip sa another relationship na papasukin po ninyo, sa ngayon meron ka ng relationship na nag-e-exist. Di ba? Ang nag-e-exist na relationship natin sa ngayon ay meron tayong relationship sa Panginoon. Kaya kumustahin muna natin yon. Is it okay? No? Is it good? Or is it bad? Kaya napakaganda po na kung tayo rin lang naman ay magkakaroon ng priority and exclusivity, unahin po muna natin na ayusin yung ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Unahin natin ang Panginoon,
Because once na ang Diyos ang inuna natin, ang Diyos din ang mag-establish lahat ng ating pong tatahakin. Tatandaan po natin yan, team preparation. Alright? So sa pagkakataong ito, baka may mga nais din pong ibigay ng mga pointers yung aking pong mga kasamahan regarding po sa sinabi ng ating pong pastor. Yes, sir. Baka may nais Alam kayo mo ba, dagdag Tony, doon. bago ako pumunta doon, yung ating text last week was Proverbs chapter 16, verse number 3. And sabi doon, binagit mo nga ba, Tony, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. And last week, pinag-usapan natin, pag hindi establish ang thoughts mo, di ba? Pabago-bago. Yes, sir. Sala sa lamig, sala sa init. Minsan dito ka, minsan dito ka. Minsan ang disposition mo ay ganito, minsan ang gusto mo ay ganito. Which is actually the same thing na sinasabi sa James chapter 1, verse number 8. Sabi rito, a double-minded man is unstable in all his ways. The moment na maging double-minded ka, hindi alam ng tao kung anong tinatahak mo. Hindi alam ng tao kung anong direction ng buhay mo. Your ways will be unstable. Bakit? Double-minded ka. Bakit ka double-minded? Because hindi mo na i-commit ang works mo sa Panginoon. Ibig sabihin, the key to have a steady life, the key na hindi pa bago-bago ang decision mo, the key na ikaw ay may isang direksyon sa gusto mong patutunguhan bilang isang kabataan, bilang isang estudyante, bilang isang husband, bilang isang wife, bilang isang tatay, is to commit thy works unto the Lord. And importante, pag sinabi natin commitment, dapat we prioritize that. Sabi mo nga, Brother Tony, kanina, sabi ng ating pastor, priority and exclusivity. Himay-himay natin to. Pag sinabing priority, uuna mo. Yes, sir. Iuna mo. Commitment is a desire to be dedicated to a cause. Dinedicate mo. Pag sinabi mo, I'll commit myself to the Lord, I am dedicating myself to God. And when you say, I dedicate myself to God, I will first and foremost prioritize God. Amen. Pag sinabi mong prioritize, last week tinahak natin eh. Pag hindi mo kinumit, for this particular example sa Diyos, let's say Sunday, I commit Sunday, mag-church ako. At wala nang kaagaw dapat yan. Hindi na dapat umaabot sa punto na isang Kristiyano na paglinggo, magdadalawang isip ka pag may nag-invite sa'yo. Kasi kinumit mo na sa Panginoon yan. Yeah, that's right. Sunday is for the Lord. Tapos ng usapan. No other meetings, no business meeting, no social meeting. Wala ibang lakad. Sunday is for the Lord. Morning and afternoon. So pag kinumit mo yun, hindi ka na dapat magdalawang isip pag may nag-invite sa'yo. Pag hindi mo kinumit, you will become unstable in all your ways. Bakit? Hindi mo siya kinumit. Hindi ka dedicated na pag Sunday, dito ako. So, i-prioritize mo yan. Ibig sabihin, sa listahan mo, number 1, I committed this to the Lord. Mauna ito. Sunday, church ako. Umaga, hapon, church ako. Number 2 ba nito, binanggit mo, exclusivity. Ano yung exclusivity? Walang kaagaw, walang kahalo. Yes. Kasi pwede naman na prioritize mo pag may kahalo. Yeah. Di ba? Pwede mo siyang inuna pag may kasabay. Tama, sir. Pwede naman na Walang kahati, sir. pwede May kahati. na prioritize mo, pero pagdating mo sa church, nandinegosyo ka. Hoy. Yun, oh. Sa church, naniningil ka. Ay. Nagtitext ka. Kung Oy. ano-anong ginagawa mo. Exclusivity means Diyos at Diyos lang. Amen. Siya at siya lang. So, unahin mo siya at siya lang talaga. Pag inuna mo at siya lang talaga, then you could say, I am committed to God. Brother Tony. Amen. Ang Yes, sir. ganda. Tama po yun. Kaya, naalala ko rin po sa, when we say commitment, talagang magkakaroon ka talaga ng yung sacrifice sa iyong sarili. No? Once na magkaroon tayo ng, nakapag-decide yung isang tao na maging committed tayo sa Diyos, uunahin natin palagi siya, may mga bagay tayong nakasanayan natin na dapat tatanggalin na natin at ibibigay na natin yung time na yun para sa ating pong Panginoon. It seems na parang ito yung mga bagay na mahirap tanggalin. Kasi lalong-lalo na yung mga nakasanayan natin. No? Ito na yung naging gawin ng iyong buhay. Katulad ng naging example dito kanina ni Sir Roy, is yung oras pa lang, actually sa totoo lang, oras at saka araw ng para sa Panginoon, dapat hindi na issue yun eh. Pero let's say na sa totoo lamang po, sa totoo lang,
Some of our young people today, lalong-lalo sa mga kagrupo natin, issue pa rin yun. Na kung saan mas, naalala ko sinasabi ni Pastor pag ikaw ay committed, pipilitin mo na makarating ng simbahan kasi meron kang commitment sa Diyos. No? Anumang mga bagay na kung saan makakapagpapigil sa'yo na para hindi mo magawa yung commitment mo, gagawa ka ng paraan. That's the commitment. Yes. Tama ba, Brona? Yes, sir. At may naalala nga ako niyan, Sir Roy, just last year, may nakausap ako na young people. Before, napaka-active niya sa church, may ministry siya, pero dahil sa work, bihira na lang siyang mag-actual, virtual na lang. So ang sabi ko sa kanya na, please check. Kasi baka nakukuha na yung oras mo lahat sa work and wala ka ng time. Yung bang nakasanayan sana niya before na church muna. Pangalawa lang yung work. Pero ngayon, ang nangyayari na priority na yung work. Secondary na lang yung church. And sabi ko sa kanya na kung sakaling ganun talaga, why not consider maghanap ka ng ibang work? So hindi na ako sinabi ko sa kanya, kasi ganun ang nangyari sa akin. Bakit gumawa ako ng decision na iwanan yung work ko? It's because hindi na ako maging exclusive, hindi ko na maging priority ang Panginoon dahil aagawin na niya. At ngayon namang nag-try na ako maghanap ulit, same ang nangyayari. Kaya wag na lang muna. So yun ang sinabi ko sa kanya. Dahil kapag nakasanayan ng mga young people natin ngayon na priority palagi ang Panginoon, exclusive sila sa Panginoon, yun yung attitude na madadala nila kapag sila na ay nag-asawa. Amen. Hindi Exclusive maiwasan, din, sir, kapag nag-asawa na sila, may asawa na, pero nag-entertain pang mag-text ng iba. Wala namang, text lang naman pero saan yun pupunta kung nag-i-entertain ka, lalo na babae, lalaki yung ini-entertain mo? Pwede rin naman lalaki, tapos lalaki rin. Yan, tama yan. Doon papasok kasi nakasanayan mo sa Panginoon nga, hindi mo maging exclusive, maging priority siya sa tao pa kaya. Kaya napakagandang prinsipyo itong binitawan ng pastor natin dahil ito yung napakaganda talaga at highest commitment na this 2025 by the grace of God, team preparation. Ilagay na natin sa puso at isip. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. Sa pagkakataon po ito, batiin ko lamang po saglit kasi ang alam ko po yung iba po sa mga ka-workmate ni Brother Ruben sa kanilang opisina ay nanonood ngayon. First time nanonood sa programa natin. Kaya shout out sa lahat ng mga taga CS District Office Team. Diyan po yan sa sa munisipyo, I believe, no, sa Taguig. So maraming salamat sa panonood. Shout out po sa lahat ng nanonood po sa inyo na mga ka-work ni Brother Ruben. Yan. Sir Tony, may Ma'am isip Rons. lang ako niyan kasi kahapon doon ako kay Alam nyo, Sir Ruben, keep it up dahil yung magandang testimony niya sa office nila. Sabi ni Ma'am Lela na may kasama siya doon na din nagpagupit at ang sabi, katulad ng gupit ni Sir Ruben. Ay, pambihira. At ang sabi pa na-challenge daw siya paano daw kumilos si Sir Ruben, paano daw magbihis dahil Wow. pala sa church. Di ba? Amen. Amen. Kaya doon Amen. natin makikita yung impact ng simbahan. At dito, sir, may pasok na natin yan na makikita na priority sa buhay ni Sir Ruben yung Panginoon. Amen. Amen. Tama po yun. Yes, sir. Sir, basahin ko Yes, yung comment Ma'am Sai. ni Sir Dominic Mendoza. Sabi niya, commitment involves sacrifice. It means prioritizing what matters and staying focused. Ayan. Thank you, Sir Dominic. Amen. 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 Totoo po yan. Alright, so maaaring kasi yung iba po sa atin dito, katulad nga po ng mga nirecognize po natin, actually yung iba dito nagtatanong kay Brother Ruben kung papaano daw mag-umpisa patungkol sa pagpapamilya. Yan, tinatanong si Brother Ruben Wow. No, kaya sinasabi ko, naku, matindi yung responsibility mo diyan na Oo. testimony ipinapakita mo diyan kasi Amen. meron silang tinitingnan na example kung Amen. papaano magsimula kung bago pumasok sa pagpapamilya. Well, regarding sa ating pong topic, napakahalaga po nito when we want to have a successful relationship in the near future. Kung nais po ninyong pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya, napakahalaga nito na makasanayan natin yung commitment. Kasi katulad nga po ng sinasabi po natin sa programa pong ito, hindi mo po pwedeng aalisin
pag pinag-uusapan natin yung marriage, hindi mo po pwedeng alisin yung word na commitment eh. Kasi yun nga, kaya nga kayo pumasok sa pag-aasawa dahil meron po doong commitment. At ang commitment na yon ay magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Yan yung sinabi po sa altar. Promise nyo po yan sa lahat ng nanonood at promise nyo po yan sa Diyos. Isipin nyo po yun, napakabigat yung commitment na yon na gagawin po ninyo. Kaya napakahalaga po nito na magkaroon tayo ng makasanayan natin na magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon dahil kung kasama natin yung Panginoon, when we build another relationship, siguradong ang Diyos mismo din ang magagabay sa relationship ninyo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga nakikita po natin, ng mga kagrupo natin, ng mga ikinasal na rin. Nanggaling dito sa ating pong grupo from Team Preparation, napakaganda na nagsimula po sila na nakapakinig sila ng salita ng Diyos na inuna nila yung Panginoon sa kanilang buhay. That once na inuna nila yung Diyos sa kanila pong buhay, makikita ng Diyos yung pangangailangan mo eh. Tama, di ba Ma'am Ara? Pangangailangan mo rin, Ma'am Sai. Yes, di ba? sir. Hindi po, ako naniniwala na hindi bulag yung Panginoon sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa kung medyo tumatagal man. Ha? Siguro, Nagkakaedad na. ganyan, di ba? Thank you, sir. Yeah, di ba? Naniniwala tayo na the best pa rin yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring minsan naiinip na tayo, Uy. ang hirap na, ano ba yan? Ilang taon ko na tong idinadalangin hanggang ngayon, Oo nga. wala pa rin, di pa rin pinagkakaloob. Isa lang ibig sabihin niyan, Uy. mas inihahanda pa tayo ng Panginoon sa papasukin nating relationship. Amen. Kaya wag magmadali, team preparation. God. Dahil marami pang ninanais yung Panginoon na ma-build o ma-prepare ng bawat isa po sa atin, lalong-lalo na, specifically sa topic natin ngayong pong gabi, about commitment. Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, the best commitment na magagawa natin ngayong taon pong ito ay maging committed tayo sa Panginoon. Alright? So, Ma'am Ara, baka mga nais kang banggitin when we say commitment? Yes, sir. Lalong-lalo na sa point of view ng mga kabataan. Sir, speaking of, sinasabi mo nga po kanina na nagkakaedad, Uy. Hindi, ito naman sir, sabi ko nga, maaring kailangan tong ma-check sa sarili natin, sa bawat isa sa atin, kung ano nga ba yung priority natin. Kung exclusive ba sa atin ang Panginoon. Kasi baka nga naman, exclusive, ibang tao yung exclusive sa atin. Tao pala yung exclusive, Opo, hindi ang Diyos. Opo, kaya ang Panginoon, alam naman natin, gusto ng Panginoon, unahin natin siya, pero may exclusive, may iba kang inuuna. Kaya maaaring ganun, hindi po tayo dapat mag-worry doon bilang isang team preparation dahil yun ang maaaring daan. Check natin ang ating sarili na itong taon na ito, ang sabi nga ng ating mahal na pastor, to claim na this is our year to commit to love God and to commit sa mga bagay na dapat kung meron man tayong mas unahin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi nga sir, naalala ko nung ako rin po ay working dati sir. Yeah. So, nagtatrabaho po ako sa labas, pero yung aking trabaho pag nasa labas sir is trabaho dito sa loob, mga work sa PSS, sa area. Tapos sabi ko sa Panginoon, parang nandadaya ako sa company namin ito. Kasi nagtatrabaho ko, Yeah. sinasahuran ako. Totoo Pero yan. kaya doon po nag-start yung sabi ko, nanalangin ako sa Panginoon na eto na yung commitment ko sa Panginoon is yung ibigay yung aking buhay sa Panginoon. Amen. Since ang priority ko naman po is yung sa gawain para sa Panginoon. At hanggang ngayon, yun yung laging ichinecheck ko sa sarili ko. I see to it po na kung ano yung commitment ko noon ay hanggang ngayon sa biyaya ng Panginoon, yung paalala niya sa akin kung ano yung naging commitment ko nung ako ay unang nanalangin sa Panginoon na magsuko ng buhay. Kaya magandang ano po ito, reminder sa bawat isa po sa amin yung topic na commitment, and napapaloob nga po dito yung priority and exclusivity sa relationship natin sa Panginoon. Bilang isang manggagawa ng Panginoon, gaano nga po baka exclusive sa amin? Gaano po namin pinapriority ang Panginoon? Baka naman kung kailan po kami nandito sa loob, saka po kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mga luho, Shopee, delivery, ganun. Pero, aray, yun po. Kaya
Sa lahat po kasi na ano po ito sakop po ito. Lahat po ng mga bagay na ito is napapaloob pagdating po sa commitment. Kaya napakaganda po ng paalala muli sa atin ng ating mahal na pastor when it comes to prioritizing and pagbibigay ng exclusive na pagtrato sa relationship natin sa Panginoon. Sir Tony. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Iba talaga pag ano no? Actually, maaari yung iba sa atin dito, sa lahat ng mga tagapanood po natin, maaring kapareho tayo ng senaryo na ibinahagi ni Ma'am Ara. No? Actually, yung sinasabi niya kanina, guilty rin ako dun eh. Yes. Amen. Kasi dapat oras ng trabaho, dapat magtatrabaho ka eh. Oo. Di ba? Check. Correct, Pero correct. kasi ewan ko lang pero pag may desire ka na nais mong magkaroon ng parte para sa gawain ng Panginoon, Amen. gagawa ka ng paraan eh Yes. para makapuntos ka sa Panginoon. Yun ang mindset ko eh, 'di ba? Kaya may mga times na nag-overtime ako. Actually, yung trabaho namin walang bayad ng overtime. Pero kasi para ma-finish yung task kasi nasingitan nga ng ibang ng ibang Yun. mga trabaho. No, pero dapat tapusin yung mga dapat tapusin na trabaho para walang masabi yung kumpanya. Kasi may mga times kasi lalong-lalo na mga kabataan natin sa ngayon, ito rin I think is dilemma nila. Hirap na hirap silang magpaalam sa boss nila pag magkakaroon tayo ng mga activity sa church. No? Unang-una diyan, sa totoo lang, hindi tayo magkakaroon ng problema pag magpapaalam tayo na mag-leave kapag merong activity sa church, pag meron tayong magandang record sa trabaho. Amen. Yan ang Tama. unang-una kasi dapat i-establish natin yung magandang testimony natin eh. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng magandang commitment sa Panginoon, magkaroon din tayo ng magandang commitment sa trabaho natin na naman ang ating pong ginagawa. Napakahalaga niyan kasi magre-reflect yan kung paano tayo magtrabaho eh. Check. Ang hirap niya na makakapakinig tayo, pa-Bible ka, pasimba-simba ka, iniiwanan mo yung trabaho mo. Yes, sir. Yun. Yan ang pinakaayaw kong marinig sa aming trabaho, sir. On the other hand, Yes, Brother sir. Tony, kung ikaw ay marunong mag-commit sa Panginoon, Yes, sir. hindi ka mahirapan mag-commit sa trabaho mo. That's right, Yes, sir. that's That's right. Kaya napakahalaga niyaan na kung saan i-maintain mo yung magandang testimony mo. Pag magpapaalam ka, siguraduhin mo natapos mo yung task mo. Kung hindi man, kausapin yung boss mo, Sir, mamaya makakabalik ako. Tatapusin ko yan. Magkaroon ka rin ng commitment sa kanila kung kailan mo mapipinish yung task mo para magkaroon din sila ng peace of mind. Pag na-establish mo yan, makukuha mo yung trust. Any programs, any activities na meron yung simbahan natin, pag magpapaalam ka, hindi magiging issue yan. Kaya sa lahat ng mga working po dito, maaring sa ngayon, hirap na hirap po kayo na magpaalam, lalong-lalo na, paparating na yung revival po natin. Ay, mahirapan talaga, Brother Tony, kung patakas-takas sila. Diba? Kung Yes, sir. patakas-takas ka, kulang ka sa commitment sa trabaho mo. Yes, sir. Yes, sir. Tapos mabe-blame pa yung ministry mo. Yan ang ayaw na ayaw natin na mangyari. Kaya napakaganda po na magkaroon tayo ng ganyan na kung gusto mong maging committed sa Panginoon, establish mo talaga, ayusin mo yung trabaho mo, pag oras ng trabaho, pero kung may kinakailangan talagang isingit, when it comes to the ministry, Yan. gawin mo rin at matapos yung mga task mo sa trabaho para pag magpapaalam ka, sige, walang problema, natapos mo naman yung task mo eh. Amen. Diba? Tama, sir. Hindi ka magkakaroon ng problema. Kaya sa lahat, lalong-lalo na sa mga kagrupo natin, ng mga kalalakihan, kasi palagi na lang natin ginagawang scapegoat, Sir, working ako May eh. trabaho. May trabaho ako. Yun. No? Pero sigurado pag may magyayaya dyan, sir, baka may free time ka. Oy. Magkape muna tayo. Oy. Yes, mamaya Pero Brother Tony, available. yung scapegoat mo ang trabaho mo, sinasabi mo sa church, Yes, sir. pag may activity sa church. Yeah. Pero pag nasa trabaho ka rin, ano man scapegoat mo? Sir, pag linggo kasi, nasa church ako. Sir, pag ito, nasa church ako. So either way, kung wala kang commitment, madaling magbigay ng dahilan. Yes, sir. Kasi hindi ka nga committed. That's At pag right, hindi sir. if you don't commit thy works unto the Lord, thy thoughts, how could you establish your thoughts? Kung hindi establish yung thoughts mo, double-minded ka. Kung double-minded ka, unstable ka in all your ways. Yung sinabi ko kanina, hindi alam ng mga tao, hindi alam ng boss mo. Saan ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Masipag ka magtrabaho, napapaalam ka, nawawala ka. Pag sa church, hindi na alam, pag may activity.
Masipag ka sa church, pero minsan sasabihin mo, nasa ganito ka. Actually, hindi lang yun. Pati sa pamilya, ganyan ka rin. Totoo yan, sir. Magre-reflect sa lahat. Sa lahat ng bagay. Yeah. It's because, in the first place, you were not able to practice committing your works unto the Lord. Amen. Amen. That's right. Kaya napakagandang balikan po natin itong verse pong ito, no? Na commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Ang Diyos ang magbibigay ng wisdom sa iyong kaisipan at lahat ng iyong magiging desisyon sa buhay, no? Sigurado guided yan ng Panginoon. At pag sinabi po nating establish po dito, hindi ka mahihirapan eh. Magiging successful yung tatahakin mong daan dahil mismong ang Diyos ang nabigay sa iyo ng wisdom. That's the great verse na ating pong binasa regarding po dyan. Ma'am Rons, may nais yung banggitin. Naalala ko lang dyan, papasok yung prinsipyo na binigay ni Pastor Hill sa atin na kapag committed ka, maghahanap ka ng kaparaanan, hindi mga kadahilanan paano maka-exit sa sarili. Tama. Good. Tama yun, Sister Rona. Pag committed ka, maghanap ka ng paraan. Pag hindi ka committed, maghanap ka ng dahilan. Kasi gusto mong lumihis. Gusto mong Ganda nun. umiba. Gusto mong wala ka doon. So magdadahilan ka. But pag committed ka, maghahanap ka ng paraan na magampanan mo ang commitment mo. That's right. At saka, isa rin po sa natutunan natin sa principle ng ating pong simbahan, mahirap na makasanayan natin na masanay tayo palagi na lang na merong rason or masanay tayo na mag-excuse. Kaya napakaganda to as we start our year na totoong maging committed tayo talaga sa lahat ng ating pong ginagawa, pero unahin po muna natin yung ating po sa Panginoon. Dahil ang Panginoon din lahat yung gagawa ng paraan, lahat ng activities na ating pong ginagawa, sigurado, ang Diyos ang magbibigay ng wisdom as we decide, as we do all our responsibilities na ginagawa sa ating pong buhay. Kaya ating preparation, ngayon pong gabi pong ito, naway nakikita po natin na idinadala natin palagi kayo sa Panginoon eh. Kasi kung sa Panginoon pa lang hindi tayo committed, sigurado maapektuhan yung ibang mga bagay na ating pong ginagawa. Yan palagi ang ating pong tatandaan. Minsan, gusto lang natin maging committed. Pag ikaw ay working, pag meron kang natatanggap na pera, doon ka lang magiging committed. Diba? That's the reality. Nagiging committed lang tayo sa isang bagay kasi meron tayong makukuha eh. What if kaya pag wala? Sabihin na natin, walang financial na bumabalik sa'yo. Diba? Kaya yan ang mga bagay na kung saan nami-miss natin eh. Team preparation, maaring sa ngayon, masyado tayong focus more on our finances, tapos masyado tayong focus to gain, tapos hindi man lang tayo nagfo-focus sa ating pong, what if naman sa pagbibigay naman natin para sa Panginoon? Minsan, gusto lang natin kumuha ng kumuha, pero pag magbibigay, parang ang hirap magbigay. Kasi doon pa lamang po, hirap na po tayo kaagad. Kasi ang ginagawa nating kalakasan is pansarili natin. Iba pa rin po talaga pag ang Diyos mismo ang naggabay sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa, mapatrabaho man, ay pambihira, napakaganda na bagamat tayo ay merong kinikita na pera, ay pambihira pag ikaw ay committed sa Panginoon, magbibigay pa rin tayo ng parte ng ating pong kinikita dahil committed tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, team preparation, kung ngayon ay issue pa rin po yan yung para po sa Panginoon, hirap na hirap tayo ibigay. Kung gusto natin maging committed sa Panginoon, pambira, unahin natin yung mga bagay na ninanais or ikasisiya ng Panginoon na dapat po nating ginagawa. No? Ano man ang mga bagay na ikasasiya ng Panginoon, dapat mag-focus po tayo doon kung tayo po ay truly na committed tayo sa ating pong Panginoon. Dahil kung sa Panginoon, ganun din tayo sa ibang magiging tao. No? Any relationship na meron po tayo, once na committed tayo sa Panginoon, sigurado yan ang makakasanayan natin pag kayo po ay papasok sa another relationship na inyo pong papasukin, team preparation. Alright, Sir Roy. Roberto, maganda yung sinabi mo na na yung sacrifices. The moment you commit, pinag-usapan natin last week, may kaukulang sacrifice yan. The moment you commit, there are other opportunities na tatanggihan mo na hindi mo magampanan. Tama, sir. Pero hindi mo bibilangin yon. Yes, sir. Kasi may commitment ka nga eh. Diba? So,
ang pinag-usapan natin dito sa mga taga-subaybay natin, especially members ng Team Prep, ang pinag-usapan natin dito is commitment unto God. But the same principle applies. Pag nag-commit ka, kasino man, sa ano man, basta may commitment ka sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, etc., there will be other opportunities na tatalikuran mo. Ito yung sinabi natin na sacrifices. Okay, let's first focus on commitment unto God. Let's say Sunday, church ka. Kung ikaw ay nasa negosyo, may mga times na may mga potential income kung kakausapin mo yung client mo, yung potential customer mo on a Sunday. Yeah, totoo yan. Pero because of your commitment, sasabihin mo, no business on Sunday. Amen. Kahit na kumita ka ba, yung iba magdadahilan pa, Pastor, tatights naman ako eh. Yung kikitain ko rito. Pero naman para sa Panginoon eh. Yun, di ba? Yeah. Pero the principle is priority and exclusivity. Amen. So pag sinabi mo sa Panginoon to, Sunday is for God. Sunday will be for God. That's the priority. Sunday will be for God and God only. That's the exclusivity. Walang kahalo. Number one, at walang kahalo. Now, importante sa kabataan, lalo sa Team Prep, young men, young lady, makinig kayo. This early, matuto na kayo mag-commit sa Panginoon. Because that practice will go a long, long way. Pag marunong ka mag-commit sa Panginoon at panindigan mo ang commitment mo sa Diyos, hindi ka mahirapan mag-commit sa ibang bagay. Amen. Hindi ka mahirapan pag ikaw ay estudyante, hindi ka mahirapan na ikaw ay mag-commit na ako'y mag-aaral ng maayos. Pag nag-invite yung mga kaibigan mo, kailangan ko mag-aral. Nag-commit ako na pagbutihin ko yung pag-aaral ko. Pag nag-commit ka sa magulang mo, young man, young lady, hindi ka mahirapan tanggihan yung mga alok, yung mga invitation ng mga kaibigan mo, mga barkada mo, mga classmates mo. Bakit? May commitment ka sa magulang mo. The moment mag-aasawa ka, young man, hindi ka mahirapan mag-commit sa wife mo o yung wife sa husband mo. Bakit? Nasanay ka na pag-commit mo, papanindigan mo. It will become your priority and exclusive yun sa kung kanino ka o kung saan ka nag-commit. Brother Tony. Amen, amen. So, it's very important for the young people. It will not be easy. Sapagkat sabi ko nga, may mga ibang opportunities na dapat tatalikuran mo. Na yung binagay natin last week, Sister Rona, ito ang sacrifices. But the sacrifice is only secondary. Yung mga yun, secondary, yung sa commitment mo. Sabi nga, di ba, sa Bible, to obey is better than to sacrifice. So, hindi mo naiisipin to kasi nag-commit ka na eh. Dito na ako. There will be time for that. Hindi mo naman sinabing totally ayoko dyan eh. Pina-prioritize mo lang, Brother Tony. Inuuna mo lang Totoo to. yan. Amen. Maghintay yan. Makapaghintay. May time yan. But for the example we gave earlier, pag Sunday is for the Lord, Sunday will be for the Lord. Tapos na. Potential business, potential income. There is a Monday, kinabukasan. Hanggang Friday and Saturday. Brother Tony. Tama yun. Isipin mo nga yun eh, di ba? 6 days na nga ibinigay sa'yo ng Panginoon eh. Gawin mo lahat ng mga businesses na, lahat ng activities na ginagawa mo. Pambihira. Sabi ng Panginoon, 1 araw para sa akin. Tapos hindi pa natin maibigay exclusive yung 1 araw na yun. Huwag naman sana tayo maging madamot sa Panginoon. If we really want to be committed sa ating pong Panginoon, dapat align lahat ng ating pong mga desisyon at align din po lahat ng ating pong mga action para po sa ating pong Panginoon. Yan palagi. Alignment is important, Brother Tony. Yes, sir. Aligned ka kasi committed ka. Pag hindi ka aligned, dadalawang isip ka. Hindi ma-establish ang thoughts mo. Pabago-bago ka. Tingnan mo, yung taong matino, ang lakad niya, tuwid, diretso, aligned. Pag hindi, sigsag, di ba? Yes, sir. Kasi hindi established ang thoughts niya. Commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. If not, double-minded ka. Ano ang lakad mo? Unstable in all thy ways. Amen, It amen. again goes back, Brother Tony, sa commitment. Yes, sir. Ma'am Rons, baka may nais kayong banggitin kanina? Parang ano po na yun? Actually, sir, yung sinabi kanina about nga sa work, dahil madali yan, sir, pwedeng sabihin ng ating mga kabataan, hindi kasi kayo breadwinner. O, kailangan ko ng ganito dahil ako yung Yan. nagpapaaral, mga ganito. Alam niyo po, sa mga bagay na yan, naintindihan naman namin, naunawaan namin. At Yes, ako so- mismo, I can tell. Kasi, bakit ako nag-desire na mag-work sana ulit?
Kasi kailangan ko ng pera. May mga kailangan kong i-align si Roy sa aking finances. Kaya lang, it happened na yung papasukan ko, okay naman na sana ako meron siyang required na minsan, napasok daw ng weekend. Gaano kadalas yung minsan? So yan ngayon dun sa na minsan, pag napasukan mo yun ng once, sunod-sunod na yun. Oo, makakasanayan mo yan. Pag may requirements na, kailangan pumasok ka na ganito, nakapasok ka naman nung nakaraan So, andun yung kailangan ko. Yung work na yon, maganda yung offer, maganda yung company. Kaya lang, since iniwan ko nga yung una kong commitment, dahil nag-commit ako sa Panginoon na siya munang mauna. Exclusive yung time ko para sa Kanya. Eto ngayon, my opportunity. Doon na papasok sa yung kailangan kong i-sacrifice. Hindi ko pwedeng i-grab na akin na to, ito na Panginoon yung kasagutan. Hindi pwede. So same way yan, team preparation. Sa mga sinabi ni Sir Roy, ni Sir Tony na kailangan talaga nating matutong mag-sacrifice in such a way, yun yung mag-establish ng thoughts natin. Maka-focus tayo. Alam mo ba, Tony, yung dahilan na yan, di nyo kasi alam kalagayan ko di ba? Di ba? Kung gaano kaya buhay ko, kailangan ko kumayod, kailangan ko umano. Yeah. Sa normal na usapan, matatanggap naman natin yung ganong dahilan, ganong reasoning. But when we speak of kaya nga pinauna ni Pastor committing unto God. Hindi kami nagko-commit na basta-basta kung kani-kanino lang. Di ba? O kung anong trabaho, o kung anong kumpanya, etc. You are committing to the Creator of the universe. Yeah, that's right. Hindi ba niya kayang ibigay sa iyo ang pangangailangan mo? Amen. Pag nag-commit ka sa Kanya on a Sunday, Amen. na idadahilan mo na kailangan mong kumayod. Why not step back? Nag-commit ka sa Diyos, step back and let God be God. For Sunday. Sunday lang naman Hindi naman sinabi na buong linggo na hindi ka na magtrabaho Di ba? And palagay mo, pag ikaw ay kumayod ng linggo, hihigitan mo pa kaya ang blessing ng Panginoon sa buhay mo pag nag-commit ka sa Kanya on a Sunday. Amen. And marami tayong nakitang examples and testimonies ng mga tao na pinauna ang Panginoon. Sila ba'y ginutom? Sila ba'y kinulang? Sila ba'y kinapos? Sila ba'y nawalan damit? Kulang sa matiran, etc. Hindi. Binigay ng Panginoon sa kanila. Amen. Bakit? Inuna nila ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We are not telling you to commit to any other person or any other company or any other cause, but commit to the Creator of the universe. Amen. Commit to the God of the Bible. Yun ang pinaka-importante. Kaya sa ganung usapan ba ni Tony, sa totoo lang, walang katapat yun Wala kang pwedeng ibigay na dahilan doon Na, kasi ganito, Diyos yan Ikaw ba, nandyan ka pa magdahilan kung hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay? Amen. Ikaw ba makapagsilita na maayos kung hindi ka binigyan ng Diyos na maayos na kalusugan? Ikaw halimbawa ba ni Tony? Mahika ka na. Tatrabaho pa kasi ako. Di ba? And yet, you could not even give one day unto God. You could not even commit your life unto God. Kaya pinauna natin ba ni Tony? It's the first point. Commit unto God. Priority and exclusivity. Amen. Amen. Kaya sana po nakikita ito ng mga kabataan natin sa ngayon na talagang maging totoo tayo sa commitment na gagawin natin as we start our new year. Hindi lang yung bukang bibig natin na sasabihin, ako, committed ako sa Panginoon Dapat, actually sa totoo lang, hindi dapat hindi na dapat natin binabanggit yun. Nakikita na dapat yan sa action natin. No, hindi mo na kinakailangan na i-prove yan kung sa pamagitan ng iyong pananalita. Ipakita mo yun kung paano ka mamuhay ngayon. Team preparation sa mga kagrupo natin na lalong-lalo na sa mga kalalakihan natin na mga kagrupo ng team preparation. Sir Tony, Yes, alam mo yung Ma'am Rons. dugtungan ko lang konti yung sinabi ni Sir Roy kanina na Creator of Universe, doon tayo nag-commit. Dahil dumating ako sa point na, tulad ng na-share ko nga sa testimony na, Panginoon, sayang naman kung kailan ako umalis sa work, saka nagkaroon ng mission sa amin. Dahil wala akong ibang desire na, syempre, pinapanalangin ko yung mission church na yun, isa ako sa maging blessing. Pero alam nyo po, Team Prep,
tulad ng sabi nga ni Sir Roy, hindi ba kayang ibigay ng Creator of the Universe yung desire mo? Dahil yung pagbigay nga nung lote doon, sir, ang worth nun 1M, sinabi ko sa Panginoon, thank you ha, dahil kung ako yung magtatrabaho sa loob ng isang taon, hindi ko kayang ibigay yung amount na yon. Check, tama yun. Pero sir, within 1 year, binigay ng Panginoon. Ako yung ginamit ng Panginoon. Wow, Yun amen. yung way na hindi talaga, we cannot outgive God. Talagang unahin lang natin yung, sinabi nga ni Sir Roy kanina, yun na mismo, tumpak na tumpak. At kitang-kita ko talaga yung power ng Panginoon. Amen. Ang ganda, no? Maganda yung sinabi niyo, Ma'am Ronce, no? Meron kang ninanais na target. No, pero kung ikaw ay committed sa Panginoon, hindi mo man makukuha 'yon, gagawa ng paraan ng Panginoon, hindi ikaw ang gagawa. Kung meron kang ginugol na gano'n na ma-provide yung lote sa Mission Church, gagawa yung Panginoon ng ibang tao para ma-reach yung ginugol niyo, ma'am, na mapunta doon para sa mission. Naisip ko lang, ma'am, ganun din siguro, ganun din, applicable din to sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, eh. No? There are times kasi, gusto natin, kaya ko, eh. Sa pamagitan ko. Parang dinidiscredit na natin pag hindi nanggaling sa atin, eh. Pero hindi natin nakikita na kung tayo ay committed sa Panginoon, silently yung Panginoon gumagawa ng paraan para sa'yo. 'Di ba? Sana na-realize yan ng mga kabataan natin sa ngayon. Hindi man sa sarili mong kakayahan, kasi let's accept the fact na limited lang tayo, eh. 'Di ba? Limited yung lakas natin, limited yung resources natin, limited yung katalinuhan natin, etc. etc. Kaya kung dumating na sa point na hanggang dito lang tayo, doon nagagawa yung Panginoon, eh, 'di ba? Doon nagagawa yung Panginoon ng paraan para ma-reach mo yung goal mo sa iyong buhay. Kaya team preparation, sana wag nating isawalang bahala yung ating pong Panginoon at i-prioritize natin palagi yung Panginoon. Any path na ating pong tatahakin, anumang planong ating tatahakin, anumang desisyong ating pong tatahakin, team preparation, let's prioritize God. Alam mo ba ito rin sinabi mo na anumang tatahakin natin, gagawin natin? Yes, sir. Sa kabataan, madaling maintindihan at matanggap kung pinag-usapan yung pag-aaral, pag-attend ng church, at yung ibang bagay ng mga young people natin. Pero kung pag-uusapan yan, yung maging kasama mo sa habang buhay, mapapangasawa mo, mas mahirap yon sa kanila. Yeah. Mas mahirap sabihin na, i-commit ko sa Panginoon kung sino bibigay sa akin. Because ang gusto mo talaga, yung masusunod yung gusto mo. Totoo yan. Totoo Pero yan. kung nasanay ka mag-commit, nung bata ka pa lang sa Panginoon, hindi ka mahirapan. At marami tayong nakita examples, Brother Tony, ng mga members of the church na nag-commit sa Panginoon, pinauna yung Panginoon, nakapag-asawa na maayos. Amen. Yung mga nauna pa nga sa atin, Brother Tony, dito, nauna pa sa father mo rito. Nasa church pa, ilang years na, 30, 35 years na mag-asama sila. But yung kabata, on the other hand, marami rin nakita na sumuway at sinunod ang kanilang gusto. Yun. Hindi maganda ang kalabasan. Kaya importante, young people, in as much as itong show ay para sa inyo, young lady and young man, importante na matuto mag-commit ng maaga sa Panginoon. Amen. And what better commitment can you give this year than to commit unto God? To commit your life unto God for this year. Amen. Totoo po yan. Kaya sana naging maliwanag po sa atin yan. Lahat, team preparation. Ma'am Sai, baka may mga nais ka ding banggitin regarding po sa commitment. Baka may mga personal touch kang nais i-share regarding dyan, or baka may mga naranasan ka lately, or ikaw, bahala ka. Baka may mga nais kang i-share regarding dyan sa commitment. Yes, sir. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Naalala ko, bukas, yung sa school na pinagtatrabahuhan ko, meron po silang foundation na pupuntahan. So, Sabado yon. And then, yung mga teachers, yun, pupunta, ganyan. And then, tinanong ako nung boss ko kung ganyan. Hindi naman ako part talaga ng kailangan pumunta doon sa grupo. Dahil,
kung nga parang bayad yun sa mga previous na walang pasok. So, yun ang foundation nila. And then, ang gagawin doon, since yung boss ko nga ay talagang ano din sa gospel, gusto nag-share ng gospel, which is talagang thankful din ako. Nag-share sila ng gospel bukas kasama yung mga teachers sa Batangas, isang foundation, and then bibigay sila ng mga little tokens. And then, naisip ko lang na sa mind ko, yung sinabi sa akin yun, actually, pwede talaga akong sumama. But since na ito ay committed tayo sa ating ministry bukas, ako yung naka-assign sa Good News class na Wow. magtuturo. Talagang nakikinig din ako. Hindi na ako nagsabi na, sige sir, sasama ako. Kasi, kumbaga parang feeling ko talaga, ina-expect niya na sabihin ko, sasama ako. Pero hindi ako required, sir. Kasi nga alam niya na mag-share ng gospel, yun din yung ano ko yun din yung gusto natin. At alam niya na ano. Pero, dahil since sabi nga ni Sir Roy na committed tayo, kumbaga parang, eto na ako, meron na akong schedule bukas. Yung ministry, mga bata, sa Good News class, yun yung tuturuan ko. Kaya sinabi ko, ay, amen, sir. Kaso, sir, bukas po, ayun, tama-tama, sir, sakto pares din tayong magtuturo sa mga bata. May Good News class kami. Kung parang naisip ko nga na ngayon na committed talaga tayo by God's grace doon sa ministry ng simbahan natin. And then, which dapat, maganda rin yun, at least makakagala din sana ako. Batangas yun, Ma'am Ron, libre yung pagkain, lunch, ganyan. Sarap magbakasyon, no? Pagkakataan, oo, manilibre yung boss ko. Pero, pag-isip ko na, talagang salamat din sa Panginoon na doon po, talagang committed tayo doon sa ating ministry by God's grace na sa Good News class. Tapos, syempre, anniversary natin. O yan. Talagang challenge din tayo na maging part ng goal ng mga per corner, no? So, talagang meron din kami pinagpipray na ma-hit din namin yung goal namin per area and then per corner. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung ano lang yan, ay sige sir, sama ako at least makagala, makakatrabaho, gusto kong lumabas, ganyan. At salamat sa Panginoon talagang meron tayong desire na gawin kung ano yung commitment natin. And then, syempre, sa iba pang commitment, sabi ko nga, nung nakaraan, dahil minsan napapagod tayo, minsan, hindi ka perfect. Na parang mag-give up na kaya ako sa ganito, napapagod na ako, ganyan. Tapos, minsan pag yung trabaho mo, mali-mali, ganyan. Parang iniisip mo na magiging lapses ka. Pero, ang ganda rin yung mga preaching nung nakaraan, lalo-lalo na nung Wednesday, salamat po kay Pastor Hill, yung commit to fight. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang sinasagot ng Panginoon yung nasa isip ko na what if ganito, ganyan. Pero talagang kinakausap tayo ng Panginoon at nakapasalamat ako ngayon sa sa program natin. Personal na ako talaga yung nagbe-benefit din. And nakapasalamat ako dahil may mga committed na ako kasama dito. Siyempre yung ating pastor. Amen. Mga co-host ko na malaking encouragement na Si talagang Mamara dyan. mag-stay pa rin sa mag-stay pa rin sa ministry Amen. at maging pagpapala. Amen. Kaya maraming salamat. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. That's the practical example and Application illustration of about commitment. Maraming Sir, salamat doon. Alam ko na hindi naman to sasabihin ni Sir Roy, kaya ako nang magsasabi para makita ng mga manunood natin ngayon at lalo na sa mga team prep na kung ano yung sinishare namin sa iyo, ginagawa po ng mga host dito. Mahirap kasing magsalita, sir, na hindi naman natin ginagawa. Kaya ako nang magsasabi Totoo yan. para kay Sir Roy. Team prep, makikita natin si Sir Roy gaano ka-busy yung kanyang schedule. Minsan galing siya sa Totoo airport, yan. diretso dito. Oo. Para Fresh lang from Mindanao pa kami sa Fresh. sinasabi. Oo. Diba? Diretso dito. At pag Friday, hindi na siya naglalagay Amen. ng schedule. And alam ko, sir, pag sa corporate world, dahil galing din ako niyang pag Friday, yun yung mga schedule, magkape muna tayo, labas Oo. muna tayo. Dahil Oo. weekend kinabukasan. Pero hindi yan gini-give up ni Sir Roy na gamitin niya yung time na yon para sa labas. Kung hindi, ginugugol po ni Sir Roy dito sa ating programa dahil committed siya That's right. na kailangang makasama siya sa lahat ng schedules. And hindi ko makalimutan, last December, umuwi po sila doon. Alam naman natin yung condition ng tatay ni Sir Roy. Pero, alam nyo, bumalik ng Friday na kailangan nandito siya dahil sa kanyang commitment. Amen. At alam nga natin yung schedule ni Sir, pero nagpapasalamat ako personally sa mga kasamahan namin dito na host. Nagpapasalamat ako dahil mismo nakikita ko sa kanilang buhay. At kay Sir Roy na nga mismo, wag na tayong lalayo.
paano po siya nag-commit sa Panginoon. Amen. At dahil Amen. sa commitment na yan, kita nyo naman saan dinala si Sir Roy. Two-star Yep. lang naman Amen. Oo, Kaya amen. yun, Sir Roy. Alam mo, Amen. Brother Tony? Amen. Pero ito we will expound more on this next week. Nakailan taon na tayo? Going 4 na tayo, Four, huya. sir. Mag-4. Yes, sir. O mag-5 na. Mag-5. Mag-5 na ba tayo? Mag- Mag-5 na tayo, di ba? Five. Biro. It takes commitment to get to 5 years. Yes. Amen. It takes commitment to finish 4 years Amen. sa preparation. But yan ang pag-usapan next week. Sapagkat pag maganda pinag-usapan pa ni Tony, ang bilis Papa talaga eh. ng Oo, oras. ang bilis ng oras. Di ba, wag po kayong maglala. Itutuloy po natin yan next Friday Amen. about sa topic po nating commitment. So, sana po as we end our program, naway muli tayong na-remind sa lahat ng ating pong ginagawa. Team preparation, if you really, sasabihin natin na naging committed tayo sa Panginoon, sana maging committed din tayo sa lahat ng activities ng ating pong simbahan, lalong-lalo na sa programa ng ating pong church natin ngayon ng The Preparation. We are expecting na magkaroon tayo ng patuloy na improvement and prayerfully, sabay-sabay tayo nung lumago Amen, sir. sa ating pong pamumuhay. Alright, so sa pagkakataon pong ito, shoutout po muna tayo. Ma'am Ara, kaya mo ba natin? Ay, si Sir Roy na lang. Sir Roy, sir. Shout out sa mga sumubaybay ngayong gabi. Reynante Bayabay, Raylin Batyon, William Tan, all the way in Zamboanga Bay. Shout out to you, William. Louis Ruiz, J. Tubig, Leo Catalino, Omnibus. Wow, talaga naman na, Omnibus. Omnibus. Ha? Ma'am Genevieve Gaa, Ma'am Noyce Navarro, all the way in France. And of course, Brother Simon and Garfunkel. Amen. Pastor Rico Formanes, Pastor Rick Belmonte, Ian Juarez in Batangas, Pastor Gomer Marciano, Quezon, Ma'am Chris Marciano, Pastor Michael Bagyon, all the way in Negros, Pastor Bernard Bedang in Baguio, Mike Dumenden in Tarlac, and Ma'am Joy Rico, all the way in Mindoro. Amen. Total viewers for tonight, Ara, ay 60 viewers. Peak viewers natin ngayon pong gabi is Yes 60. po. Prayerfully, patuloy po yan mag-improve sa mga susunod po nating episode. Yes, Alright, so sir. bago tayo magpaalam, Kasama rin po natin yung ating ipakita mga natin yung mga grupo. pictures po natin. Pwede po ba? Yes Yun, po. yung mga Ma'am Ara. tour. Ayan, sir. Mula sa Team Fearless, of course, sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio. At ganoon po sa Team Steadfast, sa pangunguna naman ni Sir Dave. Thank you po. Amen, Buter. At ganoon din sa grupo ng Year of Commitment, Team Purposeful, sa pangunguna ni Sir Alfonso Owera. At sa Team Yep. Patient, sa pangunguna naman ni Sir George. Maraming salamat. And of course, thank you din sa ating magandang interpreter na si Ma'am Yun. Carmela Gobante. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Team preparation, sana ang prayer ko, madagdagan tong mga pictures na nakakapag-send Yes. sa mga kagrupo natin Yan. from team preparation. Amen. Alright? Sige, bago tayo magpaalam, baka may nais ka pong batiin, Ma'am Zai. Yes, gusto natin batiin ang ating mahal na pastor dito sa live viewer. Amen. Pastor Hill, sir. Yes, sir. Pastor. Fresh from Tarlac. Amen. Yan. Hi, Pastor Hill. At syempre, muli gusto ko pong batiin. Ayun, si Pastor pinakita sa camera. Hi, Pastor. Ayan. Hi po, Pastor Hill, sir. Yun. Ayan. Amen. Pastor David Lee. Yan. Amen. Thank you po. Ayun. Ayun, kain daw po. Yun. And Pastor Pastor David David also. Ling, sir. Yeah, Once Pastor again, David. welcome. Yung dalawa sa gilid ay mga pastor, parehas yan. Yes, Pastor sir. David Oy! Ling is waving, si Pastor Hill nasa kaliwa ng screen. At sa gitna, Sa gitna. syempre, Yes. magpapastor na rin yan. Uy, Magpapastor. From Japan. Amen. Moshe. Alright. Ayan, kasi syempre gusto kong batiin lahat po ng Central South family at syempre ang aming team patient. Good evening po muli sa inyo at sa lahat ng team preparation. Good evening po. Amen. Ma'am Rons. Magandang gabi muli sa ating lahat at salamat po sa lahat ng viewers at sana po marami tayong natutunan. Kami personally, kami din ay na-encourage. Kaya Amen. masaya Totoo kami yan. din na ibabahagi ito sa inyo. And see you po next week. Amen. Yon, muli maraming salamat po sa inyo lahat sa nakapanood ng ating programang The Preparation. At kung naging committed na tayo last year, mas gawin pa po natin ito ngayong Yun. 2025. Amen. Mas ma-improve pa po natin, maging priority po natin talaga ang Panginoon sa ating buhay. So muli, maraming salamat po at hello po sa lahat ng ka-area ko po, sa Southeast Family, Southeast Chosen Generation and Chosen Vessel. And see you all po next Friday. Thank you po. Kuya, sir. Shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy. Once again, Lenlen Regalado, Bojong Bautista, Tony Claro,
lahat ng taga Naval Inspector General's Office. Asking boys, asking girls, shout out to all of you. And of course, shout out to the Max live viewer ngayong gabi, si Sir Christy. Amen, Ma'am Team Christy. prep na team prep. Amen. Ayun, Yon, nakita po Ayan, natin sa sa ating camera. pong Kaway kayo screen. sa camera. Hi muna kayo. Kaway po sa Ayan. camera. Sa Hi po. camera. Christy. Ayan. Mga Sunday School teachers yan, sir. Wow. Si Ma'am Ganda. Ben at si Ma'am Christy, bago naming kasamahan Wow. sa Sunday. Wow, talaga. Amen. Amen. Sa lahat ng ating pong mga sumubaybay, naway ang mga words na ginamit ngayong pong gabi ay nagsilbing encouragement sa bawat isa po sa atin. Priority, exclusivity, and sacrifice. Naway lahat pong ito ay naging reminder and encouragement prayerfully next Friday at magkita-kita po tayo muli sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next Friday. See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.